sumasakay na tayo ng taxi. Ito nga pala yung Val d'Orasi guys. Nakikita ninyo, ito yung napakalamig na lugar. Kapag buwan ng Nobyembre, sobrang lamig dito at nag-uulan din ng yelo, yung maliliit na yelo. Ito yung sinasabi nila dito sa Saudi Arabia na isa sa malamig din dito sa lugar na ito. Ayan, napakaganda itong lugar na ito. Pulo bundukin at nag-uulan ng hailstorm na sinasabi nila guys. Ayan, nagpapakita ko sa inyo itong lugar ng Val d'Orasi kung saan ay pabiyahe tayo papunta ng Albaha. Dahil ngayon Eid ay bakasyon ko, naggala-gala tayo, nakakainip kasi doon sa bahay. Lagi na lang tayo doon sa lugar na yun, so gala-gala naman tayo minsan. Ayan, nakikita ninyo yung Val d'Orasi. Yan ang Val d'Orasi guys, bulubundukin siya. Tignan nyo, napakaganda at ang mga bahay nasa kabundukan. Ayan o, ganda o. Parang Baguio rin dito guys. At ngayon hindi naman masyadong malamig, parang klima lang ng Baguio na normal. Kapag taglamig naman talaga, as in, lalo na kapag Nobyembre, sobrang lamig. Nakikita nyo dyan sa daan, nagpa-fog at nag-uulan ng hailstorm. Yung maliit ba na butil-butil na yelo, ayun, ganun guys. Tingnan nyo, bulubundukin siya guys. Ang mga kabayan nila nasa bundok. Ayan, ganda ng mga daan, ang linis. May pine tree dyan sa side. Since 2019 nandito ako guys. Dito yung site namin kung saan ako nakakapunta from Makwa, Ardiatin at dito sa Val d'Orasi sa lugar na ito. Ganda, diba? Alam nyo, ang istorya ng Saudi, kaya ang iba ay gusto nila nasa bundok ng kanilang bahay mataas. Minsan yung mga noong panahon, lalo yung mga bado ng mga Saudi noon ay naninirahan sa kabundukan. At mas maigi kasi sa taas, lalo na kapag yung mga masasawa nila, mga kalalakihan na nagtatrabaho sa papastol ng mga camel, mga baka, tupa. Kaya yung kanilang bahay na nasa taas para mas ligtas, lalo na iniiwan nila yung mga asawa nila at yung mga anak nila na makikita kung saan yung mga ibang tao na pumapasok sa lugar nila at mas iniisip nila na mas ligtas sila doon sa taas ng bundok. Ganun ang gusto ang istorya ng kaya diba sa mga Saudi ay gusto silang manirahan sa kabundukan. Napakaganda guys, so tingnan nyo, napakalinis, tingnan yung ulap, napakababa. Itong lugar na ito, yan naman, ismo Tarek Babahada. Hada Tarek ismo. طريق مجرش. هذا هنا. هذا؟ أيوة. باني. مجرش الباحة. Bani Kabir? Hena? لا قدام بني كبير. Ito yung Bani Kabir at banda doon yung Albaha. Nanyo, napakaganda oh. Yan at para na rin kayong nandito sa Saudi Arabia at lahat ng mga places na pinupuntahan ko ay napapanood nyo at binablogs ko. Dito yan sa Western, sa Val d'Orasi. At dito guys, napakaraming mga dito, yung mga prutas, gulay, kagaya ng ubas, mansanas, apricot, at mga iba't iba pang mga prutas. Napakarami dito. Yung
ng pomegranate. Ayan. At tuwing sasapit ang taglamig talaga, napakaraming prutas dito, lalo na pag taglamig na, mga ubas, mansanas, oranges, grapes, strawberry meron din dito dahil parang Baguio to. At lahat ng gulay dito ay nanggagaling na itinitinda nila sa Jeddah. Dito nanggagaling yung mga gulay at prutas dahil dito ay malamig dito, guys. Tingnan niyo yung daan, napakaganda, napakalinis. Yung mga naninirahan dito ay sa kabundukan, halos sa bundok dito. Doon naman sa Jeddah walang bundok doon, patag lang. Tingnan nyo yung bahay doon sa tuktok ng bundok, ayun, naninirahan sila. Dadaanan pa natin banda doon, guys, yung mga kabahayan sa kabundukan na ito. ايش فايدة تك توك؟ هذا كويس. Ayan na, paakyat na tayo sa kabundukan. Tingnan ninyo, sigsag ang daan dito, kaya yung daan dito, kung di ka sanay din dito na magmaneho, baka mabunggo ka dahil paikot-ikot. Ayan, zigzag road to. Tingnan nyo yung mga daan, paikot-ikot. Napakaganda, po. Tingnan niyo yung daan, at yung mga kabahayan, nasa kabundukan. Malamig itong lugar na ito, guys. Ayan, ang ganda, halos doon sa lugar na yun ay nasa ibaba. Dito tayo ngayon sa tuktok ng bundok na ito at paakyat tayo, guys. At yun na, nasa ibaba ng kabundukan itong mga bahay. At ngayon ay paakyat tayo dito sa road na ito, paikot-ikot. انت فلبيني؟ ايوه ايوه. At ito ay papunta na sa Al-Baha, guys. At dito sa road na ito, guys, nakikita ninyo yan yung kung saan ng fog, yung ulap, napakababa ng ulap dyan. At dito nag-uulan ng hailstorm kapag yung buwan ng Nobyembre, napakalamig dito. Nakikita niyo mga na yan, halaman na yan, dahil malamig dito. Mga summer yan, makikita niyo may mga dahon-dahon na yan, parang taglagas ngayon yata, month ng taglagas. Maraming weather dito, may tag-init, may taglamig, may taglagas. Ayan, ang ganda, tingnan ninyo, at yung bahay dun sa taas, pagka ninyo, guys. Ito, nasa tuktok na tayo, pababa na naman tayo niyan, guys. Pababa na itong bundok na ito, itong daan na ito. At dadaan tayo dyan sa ilalim ng tulay, pababa, papulusok. Papulusok ng daan na ito, guys, kikita ninyo. At doon sa ibaba makikita niyo yung bahay dyan sa kabundukan niya. Kikita ninyo, ang ganda, napakalamig dito. At doon sa ibaba, ayun na Al-Baha na ito, yun doon sa taas na
dinaanan natin, yun ang Balduras eh. Pareho silang malamig guys. Parang dun din sa lugar ng Abha, malamig din. Kamis Musayap. Ayan guys. At noong 2018 yan, dito ako nagtatrabaho. Every week pumunta ako sa site at ito yung daan na dinadaanan ko. Kaya kung hindi ka sanay dito sa pagbibiyahe, siguradong mahihilo ka dahil nga mataas, paikot-ikot at napakadelikado ng daan dito. Napakaganda ng daan, no? Tingnan ninyo. Nga lang talagang nakakatakot kung first time magbiyahe ng ganito. At mahina ang katawan mo, siguradong mahihilo ka dahil sa daan na ito ay paikot-ikot. Yan yung iba, yung mga matatandang bahay na yan dyan, yung mga bato. At dito sa yan, mga ano na yan, mga moderno. At yung makikita nyo yung mga mga bahay-bahay doon sa bundok, mga bato, mga sinaunang mga tao pa yun doon. Halos yung iba ay hindi tinitibag para may makita ng mga kabataan na meron silang bahay noong unang panahon na ganyan na Stone Age house. Ayan. Sa mga nakaraang video ko guys, yung Tin Village, doon naman yun sa Makwa, na kung saan yung mga kabahayan doon ay yung mga marble. More than 7 years old na yung mga bahay doon. Ayan, ang ganda, diba? Ayan, paakit na naman tayo. Para tayong sumasakay ng Chubibo. Taas, baba. Ayan. Napakit na naman tayo. Ayan, nasa ibaba yung mga kabahayan. At dito tayo ngayon sa taas na naman. From doon sa Balduras going Balduras to Alba, it is 30 minutes ang biyahean. At dito yung lugar dito, yung daan na yan ay papunta naman sa Akik Airport. Akik Airport yan daan na ito. At ito, nasa kalagitnaan na tayo, nasa taas na tayo guys. At ito, malapit na tayo sa Alba. Bababa na naman tayo. Itong road na yan ay papunta sa Almakwa naman. Yan dyan sa side na yan. Napakababa ng kaulapan, no? Tingnan nyo yung ulap kung baba dahil mataas itong lugar na ito. Kaya tanong ninyo yung yung ulap o yung fog, kaya dito nagpa-fog at umuulan ng hailstorm. Napakadelikado dito. Minsan magbabagsak ang mga bato-bato dahil bundok dyan. Yan, paakyat na doon sa bahay doon din. At finally yan, nandito na tayo papunta sa Alba. Nakita niyo yung mga bahay-bahay, pababa na naman tayo guys. Napakaganda, nakikita ninyo. Ito yung sa part of Western Kingdom, Saudi Arabia. Ayan yung mga bato na nakikita niyo, yung bahay na yun, yung mga old houses nila, yun nakikita niyo yung bato-bato na brickstone, hindi nila tinanggal. Ayan yung bahay-bahay nila dyan sa taas ng bundok, malamig dyan guys. At yun, nakikita niyo yung na yun, yung bato na tinayo na yun, yung mga sundalo noon na doon sila umaakyat, na kung may mga dumadaan ng mga mandirigma ay nakikita nila yung mga masasamang loob, kaya meron silang ganoon. Tingnan ninyo yan pa guys, yan yung sinasabi ko sa inyo na yan tower na yan, dyan tumatayo yung mga sundalo nila noong unang panahon dyan sa taas na yan. Kaya yan yung bahay na yan na sinasabi ko sa inyo, kaya mahilig sila dyan sa taas ng bundok, na kapag may mga dumadaan ng mga ibang tao ay nakikita nila kaagad.
So ayan guys, meron naman kayong napanood sa aking vlogs at nalaman kung ano yung buhay-buhay nila dito sa Saudi Arabia, kung saan nila ng mga ibang mga Saudi, hindi lang sa lugar na mayroong mga disyerto. Dito rin may doon din malamig na ganyan na lugar at may mga tumutubo mga putas at mga gulay. Doon sa part Riyadh yun ay mga disyerto. So, ayan. Tignan ninyo guys, so yun yung sinasabi ko sa inyong tower na kung saan doon yung mga Al-Malad Heritage Village. Ayan, yan yung mga sinaunang mga bahay nung unang panahon pa. Ito na sinasabi ko sa inyo, mga disyerto doon sa Riyadh ay mainit, samantalang dito ay malamig. Hindi na part din ng lahat ng Saudi Arabia ay mainit guys, may part ng Saudi na malamig. Kaya nung nag-Saudi ako, akala ko talagang napakainit dito sa Saudi Arabia. May part pala na sobrang lamig at nag-uulan, lalo na sa Abha, Al-Juraisi, Taib, ayan, sa Tabuk, yan ang part ng malamig dito sa Saudi Arabia. Malamig din naman sa sa Riyadh, may oras na may buwan din na taglamig. Pag taglamig naman dun sa Riyadh, sobrang lamig guys. At dito naman, kung malamig doon, mas malamig dito. Kaya nga yan, pabundukan, tingnan nyo, ganda diba? At ayan, paakit na naman tayo guys. At malapit na tayo sa City of Al-Baha. Ayan, pinuntahan natin is Al-Juraisi. So ito na yung pinaka bungad ng papasok sa Al-Baha guys. Napakaganda, napakalinis, tingnan ninyo. Napakalamig ng klima dito. Ayan. At eto guys, nandito na tayo sa Al-Baha. Ito yung kung saan dito ako nanirahan din. Ito yung accommodation namin, pinaka main accommodation namin. Yung mga site na pinupuntahan ko kagaya ng Al-Maqwa, Ardiyatin, Al-Mandab, yun ang mga site na pinupuntahan ko. At ito yung main house na kung saan ako nanirahan noon. At ito, tingnan ninyo, may Al-Baik na rin dito sa Al-Baha. Nagumpisa to yung pandemya. Ito yung kinukwento ko sa inyo na ang hirap bumili dito noon nung lalo yung pandemya. Kung wala ka sasakyan, hindi ka makakabili dyan. At dito na po tayo sa Al-Baha. Papakita ko sa inyo ang Al-Baha. Ito yung syudad ng Al-Baha guys. Eto, nandito na tayo sa Al-Baha. Welcome to Al-Baha. Ayan guys, ito yung maliit lang na na pamayanan, pero malapit na rin siya maging syudad. At ayan yung pinaka sentro dito sa Al-Baha. So ayan guys, nag-stop up pa tayo dahil itong dito. Ayan, at may pula. Stop muna tayo. Pero ito yung pinaka main dito sa Al-Baha. Ayan. At hindi ko na papatagalan itong ating video at vlogs. Maraming pong salamat sa panonood. At sana nag-enjoy po kayo ngayon sa vlogs natin. Pobreng Kapampangan po. God bless.